Welcome back sa channel natin, Buyak Susitek. Mga bay, so dito meron tayong isang amplifier na Sakura EB735. Ayan. So bali yung complaint ng may-ari, biglang nawala ng tunog. Oh no. Nawala ng sounds. Isang bisis pa lang daw to na repair, no. So ngayon ito yung i-check natin kung bakit ayaw tumunog. So isi-set up ko lang yung ating kailangan i-set up mga bay, tulad ng mga gamit natin, no, speaker, input, at check natin kung hindi ba talaga tumutunog. Baka kasi dito lang, no, dito lang sa kanyang tone control. Tingnan natin, check natin, bias na yeah. Lahat-lahat, no, testing natin para masigurado tayo at matunto natin kung saan ba yung pinakasira nito. So ayan mga bay, so sa mga natin dyan, mga subscribers, at sa mga bagong pasok pa lang, so tapusin niyo yung video natin, no. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin, paki-subscribe na rin yung channel natin, no, at i-hit yung notification bell para naman at least updated kayo sa mga bago nating inilalabas o ini-upload na video. Wow! Okay mga bay. Okay mga bay, na set up na natin yung ating amplifier. Nalagyan na natin ng speaker. Ayan. Yan yung ating speaker. Yan yung wire papunta dito sa kanyang output terminal. Tapos may input na siya. Ayan yung ating input. So nasa cellphone, ano. Ayusin na natin yung ating, so ayan na yung ating input. Nasaksak na siya. Okay, ngayon isaksak natin. Okay. So power on, tingnan natin dito kung iilaw. So ayan yung relay. Hindi ko marinig. Ulit natin. So papakinggan ko lang yung relay niya mga bay. So hindi ko madinig yung relay kasi maingay sa, pero okay lang. Play natin yung music natin. Tingnan natin kung tumutunog. Ayun, kaguskos lang yung nadidinig natin doon sa ating mula sa speaker, ano. So naka-set up tayo sa A. Lipat natin sa B. So walang sounds. Bali yung meron sa kanya yung lang, kaguskos, no, pag pinipihit yung volume. So posibleng maaring nandito lang, no, pero para makasigurado tayo, buksan natin, check natin yung kanyang pinaka amplifier muna. Pag normal yung amplifier niya, so punta tayo sa tone control. Okay, so buksan natin mga bay. Buksan ko lang. Okay, ito na mga bay, magsukat na tayo ngayon, no, kung tingnan natin sa sa digital natin. Yung digital natin mga bay, na may sakit na, sinusumpong. Minsan sinusumpong dito.
Ito, tingnan natin. 1.1 lang, oh. 0.1. So, dito naman, yan, 0.5. Yan, 0.5. Yan, 0.1. Water. 0.1. 0.1. Dito wala na. Ayan, wala na. So, confirm na nasa main board yung kanyang problema. Amplifier natin. So, yan yung aalamin natin ngayon. Bakit nagkaganon. Okay? So, tanggalin muna natin sa saksakan. Ayan. At syempre, tanggalin natin sa kanyang mga socket. Yung relay niya sumasabay sa kanyang pag power on natin, no? Kasi meron siyang ginawa dito. Tingnan natin, no? Dito meron siyang ginamper na transistor, ayan, no? So, sinort niya nung dating gumawa, sinort. Kasi yung transistor na yan, yung kanyang pinaka-emitter niya ay pumapasok dito sa merong jumper papuntang diode, tapos pumasok na doon sa pinaka-relay natin ito. So parang pinorse on nyo lang, no? Yung ating relay. Ayan. So yung iba naman dito, matungis na siya. May mga kinalawang na rin, mga bay. So obligado tayong magano dito. Ayan, o, katulad niya, no? Mga kinalawang na talaga. So obligado tayong magpapalit niyan. Tanggalin lahat at lilinisan natin, no? So mahaba-habang bakpakan to, mga bay. Ayan. Oh no. Tapos dito sa likod, ayan, oh, may mga ang dami niyang itinap sa ibabaw na lang, no? So, madalian na yung kanyang ginagawa dito, mga bay. Parang karapata. Ayan. Okay. So baklasin natin yung mga katulad ng output. Ayan. So okay, babaklasin ko lang lahat, mga bay, at ipapakita ko na lang. Siguro lilinisan ko na lang muna, no? At bago ko ipakita sa inyo yung mga pyesa na dapat natin ipapalit dyan, kasi ihahanda ko pa. Okay.
Okay mga bay, so gabi na no. Yan, so ito na yung mga piyesa na tinanggal natin mga bay mula dito sa kanyang output transistor. So i-check pa natin to, hindi ko pa na-check to kasi inuna kong binaklas sila no. Tapos yung kanyang capacitor. So yung kanyang capacitor dito ay ano siya? Naputol na yung paa, no? So tingnan ko lang kung ano pang pwedeng magawa dito kasi wala tayong stock na pamalit. Pero yung isa lilinisan lang no. May kalawang pero titingnan ko kung kaya pa ba. Kasi wala tayong stock, hindi naman siya ano, hindi naman siya buntis. No, ayan. Hindi naman siya bumubukol yung kanyang capacitor. At saka ito yung mga capacitor na nakuha natin no. So meron ditong try natin yan, tingnan natin sa ACR meter natin kung pwede pa ba or papalitan na lang natin. Yan, so yung kanyang mga resistor dito, yun no, kinalawang lahat. Kaya binaklas ko na lahat mga bay no. Pati yung kanyang mga transistor. Oh no. May diode din. Okay pa naman sana yan, kaya lang pinalitan ko na lang yung kanyang driver, transistor, relay. So ito na yung board niya ngayon mga bay. Yan na siya. At malinis na no. So ito yung kanyang sa amplifier niya, driver. Yan. So kinalbo ko na mga bay. So lahat no. Yan. Kasi talagang ginalawang na lahat kaya damay-damay na no. Para at least bago. Yung kanyang kaha, casing, tsaka tone control. Ayan sila no. Bakit blurred yung ano natin. So madungis pa siya. Ayusin pa natin yan. So ihuhuli ko na lang yan. Kasi yung una kong gagawin dito ito no. Itong kanyang board. Yan. Tsaka dito naman sa kanyang tone control ay papalitan natin yung mga dapat palitan dyan. So restoration talaga siya mga bay no. Ayan. So ang kasunod naman dito mga bay ay i-prepare na natin yung mga dapat nating ilagay dyan no. Tsaka dito mamaya na lang yung sa relay section. Saan ba yun? Dito no. Sa relay section ba? Blurred ng ano ko ngayon, camera. Yan, so dyan ihuhuli na lang natin yan no. So ayusin muna natin yung kanyang bias mga bay. So okay, nilagyan na natin ng mga pesa yung driver amplifier natin ano sa board. So ito na siya. Kung napapansin nyo mga bay, meron na yung nakakabit na mga resistor. Ayan. So yung iba dyan ay hindi akma doon sa kanyang value. Pero konti lang naman yung mga in-adjust natin no? Pataas. Dapat pataas. Wag yung pababa. So katulad nito dapat dito ay 3.3 kung napapansin nyo, ayan. So 3.3. So nilagyan natin ng 4.3 mga bay no. 4.3 kasi ang nangyayari dyan walang ano, wala tayong available sa ngayon no. So medyo malayo tayo sa bayan kaya yan yung nilagay natin. Tapos ayan, kailangan pa nating ihinang. So yan na siya. Yan. So chinik ko na yung kanyang driver transistor. So far okay lang naman no. Tapos yung kanyang output naman dito okay din. Ayan, so yung gagawin natin ngayon, so siya nga pala mga bay, itong kanyang mga capacitor. Ayan.
So titingnan ko kung actually meron akong nilinis dito, medyo ano pa siya, no? Makapal pa naman. So makapal pa naman siya mga bay. Siguro pwede pa siguro to, no? So wala naman siyang, hindi naman siya no, parang mapuputol, hindi naman. So posibleng pwede pa. Lilinisan lang natin yung kanyang paa. Pero kung hindi na ay papalitan na lang. Yung kanyang capacitor isisik ko pa yan. So ayan siya. So ngayon ang gagawin natin ay hinang muna. Asa nga pala, mayroon palang iba dyan na hindi pa ano, wala pang nailagay kasi ilalagay pa natin, no. Yan katulad niyan, 1 half to 20 watts, 1 half watts to 20 ohms. Ayan, no. Yan, so lalagyan pa natin yan. Tsaka ihihinang, no. So lahat yan ay ihihinang pa. Ayan, no. So okay. Ihinang muna natin siya mga bay. Tapos yung iba naman dyan ay maghahanap pa tayo ng pwedeng pamalit dyan. Kasi yung available natin dyan ay wala na, no. Depende na lang kung makakapunta tayo doon sa bayan, makakabili tayo. Pero kapag hindi, i-adjust na lang natin sa mas malapit sa kanya. Ayan. So okay. So ito mga bay, update lang tayo sa ginagawa natin, no, na amplifier. Ito yung kanyang tone control mga bay. Bali nabaklas na natin yung mga potentiometers niya, no. Ayan yung mga potentiometers niya. So dito na natin sa loob ng bahay ginawa. So yung iba nasa labas, no. Ayan. So bali pinalitan na natin ng mga ayan potentiometer. Yan sila, no. So bali yung hindi ko pa nakabit dito at tinanggal ko kanina kasi itong kanyang microphone jack dito, no. So inano ko pa doon, nilagyan ko ng nilinis ko pa kasi yung loob niya ano na, may mga talagang daming dumi, no. So nandun, titingnan natin mamaya. Tapos dito sa kanyang input, no, yan, output. Yan. So 5 kasi sila. So nandun, tingnan natin kung ano nang itsura doon ngayon. So ito sila mga bay, no, yung ating ginawa na nilinis na mga microphone jack, tsaka yung kanyang sa ating MP3. Ayan. So inano ko pa, nilagyan ko ng WD-40. Ayan, para yung ano sa loob, kalawang, no, maano natin, matanggal natin. Tapos punta tayo sa labas. Okay, ito na yung kanyang casing mga bay. Ayan. So baling ginawa natin dito, pinunta, nilinis, no, tapos konting pintura, ayan, sa loob, pati dito sa labas. Ayan, para kahit pa paano makinis naman siya, no, kikinis siya. Ayan, so ito yung kanyang sa transpo niya. Ayan, tapos yung kanyang board naman, tingnan natin, no. Ayan, bali ito na yung board niya mga bay, no. So kompleto na lang, kompleto na yung kanyang
sa driver stage niya, no, dito sa amplifier niya. Ayan, so sinikon na rin yung kanyang resistor dyan. So far okay pa, no. Ayan. Tapos yung capacitor dito merong isang sira, kaya pinalitan natin. Buti na lang meron pa tayong pamalit. Ayan, tapos yung relay niya dito, no, tinanggal muna natin. At yung nakita natin kanina na ginamper dito, ayan, so tinanggal ko na, no. Tinanggal na natin yung pagkaka-jumper niya. Tapos ilalagay ko dito yung kanyang relay at i-check natin kung gagana ba yung relay niya na hindi na naka-jumper dito, no. Kasi kanina nung inano natin ginamper kasi yan. So okay, tapos yung fan naman niya ililinisan na lang. Ito na yung pinaka last na gagawin natin. So ngayon ang gagawin natin ay pwede na nating i-ano muna to, no, i-bias voltage natin kung wala na bang problema sa kanyang amplifier. Fire pop. Oop. So bias, check natin yung kanyang bias. Ayun, ang laki ng bias, malaki yung bias niya. Yun lang. Ayun. Oh no. Ayun, umapoy. Saan kaya galing? Tingnan natin. Umusok. Ayun, oh. Tingnan nyo mga bay. Ano kaya nangyari dito? Ayun, umusok. Oh no. Naks. Yun lang. So merong mali mga bay. Isang channel to. So dito, no, dito na channel. So maaring may problema sa circuit natin. So tingnan natin mga bay. So okay mga bay, balik tayo, no. So naman, ano ba yan? Nasunugan pa tayo ng pyesa. So ganun talaga mga bay, no. Minsan talaga sa mga ganitong gawain meron talaga tayong magkakaganon talaga. So bali ang nangyari pala mga bay, ito na yun, no. Yung dalawang resistor, yung ating 220 at saka 270 ohms na nakakabit sa ating pinaka driver, hindi, dito sa bus transistor niya. So pinalitan na natin, no, kasi yung nasusunog. So bali yung ginawa ko mga bay, hindi ko na napakita. Lahat dito na portion chinek ko at pinagkumpara ko doon dito sa kabila, kasi yung kabila walang problema, no. So dito lang. So bali tiningnan ko sila mga bay kung meron ba akong maling naikabit na baliktad. So wala naman mga bay, walang nabaliktad. Pati nga yung kanyang transistor dito sa kanyang differential, chinek ko na, no. Lahat ng kaline o kung saan to pumunta yung dalawang resistor na nasunog natin, chinek ko, no. Dito sa bus, yung kanyang isang bus dito na bus transistor niya ay nasira dahil doon sa pagkasunog ng ating transistor, no. So chinek ko yung differential niya, okay naman, pati yung kanyang mga resistor wala namang nagkabaliktad, ano. So yun, nung nagpalit ako dito sa kanyang resistor dalawa, hindi na siya nasusunog. So ang ginawa ko, dahil sa bago yung mga pyesa ang kinabit natin, siniguro ko na lang, no. So hininang ko na sila lahat, no, isa-isa.
muli hininang ko. At yun, nagnormal na lahat mga bay yung kanyang bias. So siguro dahil nasunog yung ating transistor dito, merong nag-lose contact. So biglang tumaas yung kanyang current at nasunog yung ating resistor, no? So yun yung hinala natin, no? Kasi tiningnan ko talaga wala naman siyang nabaliktad, wala ano. O ayan, tsaka chinik natin yung mga pyesa bago natin na kinabit diyan. Kasi yun naman talaga yung palaging ginagawa natin, no, na dapat ay kahit bago i-check natin para hindi tayo mabukya mga bay. Yan, tuloy nabukya tayo. Nasunog yung ating resistor. So ngayon subukan natin muli mga bay kung normal ba talaga, kasi sinukat ko na normal na siya. Ewan ko lang ngayon, no, baka bumalik yung ano niya. So ayan, so yung ating tester iba na naman ginamit natin kasi sirain na yung isa. Di ko alam kung bakit sira yun, no. So ayan, ngayon ano natin, saksak natin check na natin yung bias niya. So ipapower ko na. Handa na ba kayong mausukan muli mga bay? Okay, so nakaset tayo ngayon sa 2 volts DC. So tingnan nyo na lang yung bias natin. So power on natin. Tingnan natin kung usok. So ayan, bias tayo. Tingnan natin kung ilan yung bias. Ayan, 4. Ayan, putol pa. Oh no. 0.4. Ayan. Yung isa kasi mga bay, mayroon siyang point dito, no? So malilito ka talaga kasi magiging 43 point, parang ano siya, mataas na voltahe na yung nilalabas niya, no? So kaya ayan, no, 5.4. Oh, parang 9. Isa pa to. Ito mga tester natin, wala. So ito na lang. Ito na lang yung ating pinaka ano dito, no. So nakaset na tayo sa 2.5 volts, 2.5 volts, ayan, no. 2.5 volts. So pasensya na, medyo low ano kasi yung ating low quality kasi yung ating mga tester na ginagamit, no. Wala tayong medyo matitibay o branded na tester mga bay. So ayan siya. So nasa mga 4.4, no? Kasi yung 50 diyan ano yan, 5.5 yan, no? 0.5 pala yan. So kata natin lahat. Pareha ba? Yan, 0.4 din. So balik rin natin yung tester probe. Yan, ganon din. Yan, 0.4 din. So dito sa baba, kabilang channel. So ito mga bay, 0.3. So sa ganito kasing mga bay, sa ganito kasing model o ano niya na 735, ito yung napapansin ko, no, yung kabila 0.4, yung sa kabilang channel naman 0.3. So siguro iwan ko lang sa ibang no, sa mga master natin diyan, yan, no, 0.3 lang siya, 0.4 yung kabila, pero dito sa kabilang channel naman ay 0.3. Pero okay lang naman yan mga bay, no, wala namang magiging problema diyan. Yan, 0.3 lang talaga siya. So yun lang mga bay, no. Akala ko merong nasira, no.
So yun lang pala, lost contact. So kaya nagkaroon tayo ng problema. So ayan, masyado. So yung DC out, try nga natin. Hindi ko pa kinabit yung relay mga bay, supply ng relay kasi binayas ko muna, no. So maya na lang yun. So dito tayo sa kanyang DC out. Tingnan natin kung may DC out ba. Hindi ko pa na-check yung DC out nito. So dito tayo. So walang DC out. So dito meron. Parang mataas yung DC niya. Kabila wala. Pero dito meron na yun, no? Umaangat. Tingnan natin sa digital natin. Kung makakakuha ba tayo dito sa digital. So ground natin. Kwento pa rin tayo. Ayan, 11 millivolts. Kabila. Ayun, 200.2. Yun lang. Yung kabilang channel natin. So, ayun. Yan yung ating gagalawin na naman mga bay, no? Kasi medyo mataas yung kanyang DC out. Yan, no? 0.2. 0.200 millivolts. So, dapat nasa mga ano yan. So, ito 12, okay lang. 12 millivolts. Pero ito 200 na. O yun, no? So, yan yung alamin natin. So, dito mga bay sa kanyang pinaka-differential, yung dalawang transistor natin, no? Ito, tsaka ito. Yan yung ating differential. Yan. So, dito meron akong kinabit na isang resistor na naka-series dyan sa ating 47K, no? Ayan. Bali, ano siya. Kung titingnan natin, dito, ayan. So, sa emitter side siya ng ating 5551. So, merong nilagay ko dyan is 22K. Tingnan nga natin. Mga 22K yan mga bay. Nakaseries dito sa 47. So, dinagdagan ko lang para bababa yung ating DC out. So, mula sa 200 millivolts. So, ito na mga bay, na-assemble na natin yung ating amplifier, no? Nalagay na natin ang board. Ayan, tapos yung kanyang tone control, ayan na. At saka, may speaker na rin siya, andun. Ayun. So, ngayon, i-testing na natin mga bay, no? Kung tutunog ba siya. So, ikakabit pala muna natin yung speaker. Dito, no? Wait lang. Para okay. So, meron na yung input. Nandun sa cellphone natin. Ayan. Tapos, i-power on natin mga bay. Tingnan natin kung tutunog na ba siya. Oops. Hindi pa pala nasaksak. Okay, sobrang excited. Pasensya na, excited tayo, no? Tingnan natin yung speaker natin. Okay. So, power on. Ayan. Yung relay. Ayun. Nag-relay na siya. Volume natin.
Yan. Lipat natin yung speaker natin mga boy. Yan. Nandiyan na yung speaker natin. So, volume ko ng konti. This is DJ McCoy Remix. So, ayan mga bay. Tumutunog. So, try natin sa kabila. Yan, tumutunog din siya mga bay. Okay mga bay, so successful tayo sa ginagawa natin. Kaya lang mga bay, hindi umiikot yung ating fan motor. So kung napapansin mo, ayan, no? So i-observe ko kasi dapat pag volume mo meron na yan, aandar yan. So sa ngayon hindi siya aandar, no? Di ko lang alam kung baka pag uminit na yung output niya doon na siya iikot. So i-observe ko, pag hindi, so yan yung magiging balance natin, no? So medyo mahaba na yung video natin. Siguro sa susunod try natin yung fan naman, yung kuna natin ng bagong content, no? Tingnan natin kasi yung relay niya, okay na yung relay niya mga bay. So okay.